May pula at puting mga bulaklak, maliliit at malalaking mga bahay, matataas at mabubungang mga puno. Naglalaro mga bata, kayumanggi ang balat nila. Matingkad na kahel ang balahibo ng tandang. Kulay dilaw ang araw, berde ang kapaligiran, at kulay asul naman ang langit. Lila! Anak! Magbabakwit tayo! Mag-impake ka ng mga gamit at ilang importanteng bagay. Bilis! Bilis! Baba! Ingat! Tay! Sandali! Ano ba nangyayari? Aray! Yung mata ko! Noong una, akala ko pansamantala lang ang dilim. Akala ko pagising ko, makikita ko ulit ang mundo tulad ng dati. Pero, yun na pala ang mga huling kulay na makikita ko. Habang tumatagal, unti-unti na ring nawawala ang mga kulay sa alaala ko. Habang tumatagal, nalilimutan ko na rin kung paano mangarap. Simula ba noon, naisipan mo magpinta ulit? Hindi na. Hindi na ako marunong. Paano hindi marunong? Yung ang pwede hindi matutunan yun, di ba? Tsaka matalino wala sa'yo, pero pang kamay at utak na sobrang creative, di ba? Eh kahit naman matutunan ko magpinta, hindi na ako nakakatukoy ng kulay. Paano kung magsimula ka sa isang kulay? Halimbawa, dila. Katulad ng pangalan mo. Oo nga, no? Pwede yun! Nung una, pakiramdam ko mali lahat ang ginagawa ko. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Mabuti na lang, sila ang naging mga mata at kamay ko. Dahil sa kanila, natutunan ko tukuyin ang kulay ng mundo sa ibang paraan. Hindi ko man nakikita ang mga kulay, nararamdaman ko pa rin sila. Akala ko dati, kapag nawala na ang mga kulay, mawawala na rin ang mundo ko. Pero, may mga taong dumating at tinuruan akong makita ulit ito. Hindi man naging makulay tulad ng dati, pwede pa rin naman pala itong maging maganda. Sa mundong sinira ng gera, may mga taong marunong pa rin magbigay ng kulay.